Balik Washington DC si US President-elect Donald Trump. Ito rin ang unang pagkakataon na siya ay tumapak sa loob ng White House matapos matalo noong 2020 elections. 2 oras nagpulong sina Trump at incumbent US President Joe Biden. Masusi nilang pinag-usapan ang transition of power sa pagitan ng dalawang administrasyon. They discussed important national security and domestic policy issues facing the nation and the world. Sa Enero pa ang opisyal na pagsisimula ng Trump administration, pero nagsimula na ang preparasyon para sa pagbabalik ni Trump sa Oval Office. Kasagsagan ng bilangan ng boto sa Amerika noong 1 linggo, nagsimula na ang trabaho ng Inauguration Committee. Isinara na ang paligid ng White House dahil ginagawa na ang traditional parade grounds na dadaanan ng uupong Pangulo. Tuloy din ang pagpili ni Trump ng mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Pinakabagong itinalaga niya ay si Congressman Matt Gaetz bilang Attorney General. Bago ito, naging kontrobersyal ang pagpili ni Trump kay Pete Hegseth bilang Defense Secretary. Ngayong araw din opisyal na inanunsyong Republicans pa rin ang may control sa US Congress. Tuloy naman ang bilangan ng boto sa ilang state. Maraming mga Filipino-American candidates ang nanalo nitong nagdaang 2024 US elections. Merong mga re-electionists at meron din namang first-time winners. Si Christopher Cabaldon ng kauna-unahang PhilAm na naboto sa California State Senate. 20 pang PhilAms ang nakakuha ng posisyon sa Congress, State Assemblies at ibang local posts. Kasi it's very important for us as the Filipino-American. Our voice will be heard. Ayon sa datos, 2.14 milyon o higit sa kalahati ng populasyon ng PhilAms dito ang bumoto noong nagdaang linggo. Nag-uulat mula sa New York City, Jovi Francisco para sa 1PH.